daw gustong gawin ng dyablo ang siyang ginagawa natin. So, ibig sabihin, napasa ilalim po ang mga tao sa kapangyarihan ni Satanas. Bakit nangyari yon? Ganito po kasi yan. Ang tao at ang Diyos ay nagkaroon po ng disconnection or naputol ang relasyon ng mga tao po sa Diyos. Sinasabi po yan ng Isaiah chapter 59 verse 2. Ang masasama ninyong mga gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So nakita po natin kaya kaya naiwalay o naputol ang relasyon ng tao sa Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan na nagagawa. At ito po ang katotohanan. Bago po tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, ano ang sabi ng Biblia? Sa Efeso chapter 2 verse 1, ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at sa mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga tao ayaw pasakop sa Diyos. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na yun po ang kalagayan natin nung bago natin nakilala o bago tayo nakipag-isa kay Kristo. Tayo din ay mga hiwalay sa Diyos. At dahil hiwalay tayo sa Diyos or putol ang relasyon natin sa Diyos, kanino tayo? Kanino tayo panig o kanino tayo noon bago tayo napunta sa Diyos. So dalawa lang, sa dyablo at sa Diyos. So noong di pa natin nakilala si Lord, saan tayo? Saan po tayo? Nung hindi pa natin nakilala si Lord, di pa tayo nakipag-isa kay Kristo, kanino tayo? Sa dyablo o sa Diyos? Sa dyablo po tayo, yun ang sinabi ng Biblia. Di ba po? So, sa dyablo tayo. At noong hindi pa natin nakilala ang Panginoong Diyos, at wala pa tayong relasyon sa Kanya, kung ano ang gusto ng dyablo, yun yung sinusunod natin. Kaya, sa kalikasan ng tao, siya ay naging masama. At anong sabi ng Biblia? Sabi dito, tayong lahat dati namuhay ayon sa pagnanasa nating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga kinapupuotan ng Diyos. So, nakita po ninyo na dahil po sa ating mga kasalanan at kasamaan, tayo po ay hindi naririnig ng Diyos at tayo po ay kabilang sa kinapupuotan ng Diyos. Pag sinabi niyo pong kinapupuotan tayo ng Diyos, ang ibig sabihin po niyan na tayo po ay kabilang sa paparusahan ng ating Panginoon o tinatawag po ng mga kaaway tayo ng Diyos. Ngayon, paano tayo na ipagkasundo sa Diyos at naibalik ang relasyon natin? Yun po yung pinadala ng Panginoong Diyos, ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para ang relasyon nating nagiba at naputol ay muling maibalik. So, yun po ang kalagayan ng tao kapag wala siya sa ating Panginoong Hesus. Siya ay kampon ng kadiliman, sabi ng Biblia. So, kaya po ang pag hindi ka pa sumasampalataya, ito pong sinasabi ng Biblia sa unang Juan 3:8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So, ang linaw ang mga namumuhay sa kasalanan ay kampon ng dyablo, yun ang sabi po ng Biblia. At saan itatapon ang kampo ng dyablo? Saan sila dadalhin ng ating Panginoon sa araw ng paghuhukom? Saan nga ba?
Pwede niyo po bang masagot saan mapupunta ang mga kampo ng kadiliman? Lahat ng kaaway ng Diyos saan mapupunta? Basahin po natin dito po sa Tesalonica o ng Tesalonica 1, ang talata po ay ikalawang Tesalonica 1, ang talata po ay 7, 8. Sabi niya dito na may naglalagablab na apoy, paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila sa walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. So, saan daw paparusahan ang mga kaaway ng Diyos? Sa naglalagablab na apoy. So, yun po. Kaya, ang kailangan po sa mga tao, magkaroon po ng adoption. Adoption. Paano po magaganap itong adoption sa isang tao? Kailangan ng regeneration. Ano po itong regeneration? Kailangan tayong ipanganak muli o yung tinatawag na spiritual rebirth, or maipanganak tayong muli or ma-born again tayo. Hindi po yan religion, kundi kailangan maipanganak tayong muli dahil tayo ay sa diablo noon. Ngayon kailangan tayong maging anak ng Diyos. Paano tayo maging anak ng Diyos? Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sa Juan 1:12, sabi po ng salita ng Diyos, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang sino mang sasampalataya, ang sino mang tatanggapin siya, bibigyan niya ngayon ng karapatan para maging anak na ng Diyos. Noon, anak tayo ng diablo. Ngayon, pag inilala natin si Kristo, tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Panginoon at dakila natin tagapagligtas, sabi dito, bibigyan niya na tayo ng karapatan para maging mga anak niya. Kaya yun po ang solusyon. Kailangan po na magkaroon po ng adoption. Maputol ang relasyon natin kay Satanas at maibalik ang relasyon natin sa Diyos. Maikonekta tayo sa Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po yan ng pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Yesus. Kaya may tinatawag po na regeneration. Ito po yung sinasabi ng Biblia sa Juan chapter 3 verse 3, tandaan, sumagot si Jesus, tandaan mong sinasabi kong ito, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. O sa verse 5, sabi niya dito, tandaan mo ang sinasabi kong ito, maliban ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtataka sa sinasabi kong ito sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat tayo ay kailangan ipanganak muli. You must be born again, sabi ng Biblia. Kailangan maipanganak tayo muli. O paano po tayo maipanganak muli? Ito po ay sa pamamagitan ng binhing salita ng Diyos. Ibig sabihin, sampalatayanan natin ang mensahe ng Ebanghelyo na nagliligtas. Ganito po ang sabi ng Biblia sa unang Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, kayo ay na-born again, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang linaw po ano? Tayo daw ay na-born again sa walang kamatayang salita ng Diyos. Sino ang salita ng Diyos? Si Jesus Christ. Kaya sabi dito sa Tito chapter 3 verse 5, ganito po ang mababasa po natin. Tito chapter 3 verse 5. Ayan po. Sabi dito, iniligtas niya tayo hindi sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Paano daw tayo mabuborn again? Sa pamamagitan ng Holy Spirit na maghuhugas sa atin. Itong Holy Spirit at Word, ito po kasi ay magkasama. Ganito po ang sinasabi sa Efeso chapter 1 verse 13.
Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan. Word of God, di ba? Ng magandang balita, ng gospel na nakakapagligtas. Ano po yung magandang balita? Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nilibing at muling nabuhay. Sabi dito, na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak sa pagkahirang sa inyo. So, anong ibig sabihin nito? Yung Holy Spirit, ibinigay sa atin ang salita ng Diyos. Nung sumampalataya tayo, nagkaroon po tayo ng regeneration or ipinanganak muli. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Yun po ang kapanganakan muli. Ang ibig sabihin, tumanggap ng salita ng katotohanan, ng ibanghelyo ng kaligtasan. Amen? Tayo ba ang lahat ay tumanggap na ng salita ng Diyos? Amen? Tinanggap na ba natin ang ating Panginoon Kristo sa buhay natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay? Kung tayo po ay tumanggap na sumampalataya, tayo po ay binigyan niya na ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi na tayo anak ng dyablo. Ngayon, saan patutungo ang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga kapatid? Saan mapupunta ang mga anak ng Diyos? Ganito ang sinasabi ng Biblia dito sa unang Juan chapter 5 verse 12 hanggang verse 13. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, patutungo tayo sa eternal life, sa everlasting life. Hindi tayo mapapahamak sa kaparusahan ng impyerno. Sabi po dito sa unang Juan chapter 3 verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Amen? Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat iniibig natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Unang Pedro chapter 2 verse 9 hanggang 10, ganito po ang sinasabi. 9 at 10 ng unang Pedro. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag sa kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Nung na-born again ka na at naging anak ka na ng Diyos, nagkaroon po ng paglipat sa iyo. Noon, sa dyablo ka, ngayon sa Diyos ka na. Noon, sa kadiliman ka, ngayon, nasa liwanag ka na. Noon, dati kang nasa kamatayan, ngayon nasa buhay ka na. Noon, ang destinasyon mo, patungo kang impyerno dahil wala kang pag-asa sa kaligtasan. Ngayon, dahil sa Diyos ka na, pag namatay ka, tungo ka na sa langit. Kaya matitiyak na natin ang ating kaligtasan. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yan po ang maganda kapag ikaw ay totoong may relasyon sa Diyos at totoong nakakilala sa Kanya. Anong mangyayari? Alam mo ang katayuan at kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Kapag anak ka pala ng Diyos, kapatid, hindi ka mapapahamak sa impyerno. Ang buhay mo ay sigurado. Basahin po natin na ito pong mga binabasa natin, lahat may patunay. Mababasa natin sa Biblia. Amen? Hindi lang tayo gumagawa ng katang-isip. Ano pong sabi sa Juan chapter 10? Sabi niya dito, sa verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama, siya nagbibigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw sa akin ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, kung tayo ay totoong anak ng Diyos, hindi tayo
Hindi papayag si Lord na maagaw tayo muli ng dyablo. Hindi nga na tayo kayang agawin. Pero, kapag ikaw na naging anak ng Diyos, ay bumalik ka at mahikayat ka sa dati mong buhay at hindi mo ipagpatuloy ang nakamtan mong karapatan na maging anak ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia? Nakakatakot naman po. Sabi po dito sa salita ng Diyos sa ikalawang Pedro chapter sabi dito chapter 2 verse 20. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan sa sanlibutan ang mga taong pumilala kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid kaysa matapos ang malaman ang banal na utos na itunuro sa kanila ay talikuran nila ito. Ang mangyari sa kanila ay nagpapatunay ang totoo sa kasabihang ang aso matapos sumuka ay muling kakain ng ang nailuwa na. Ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. So makita po natin na yung kaligtasan natin ay secure sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Pag nanatili ka sa kamay ng Diyos, kahit anong gawin ng dyablo, hindi ka maaagaw, hindi ka mananakaw, hindi ka mapapahiwalay, sapagkat walang makakapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yun ang sinasabi ng Roma chapter 8. Sabi dito sa Roma chapter 8, ang talata po ay 38, sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo o pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Hindi tayo kayang paghiwalayin sa pag-ibig ni Kristo sa atin kasi nandoon tayo nakipag-isa sa Kanya. Pero mga kapatid, yun ang magiging kalagayan ng isang mananampalataya na nananatili sa ating Panginoong Diyos, na nagpapatuloy sa kanilang pagsampalataya at hindi tumatalikod. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, may warning ang Biblia sa atin, na kahit mananampalataya ka ng Panginoong Diyos, kapag pinabayaan mong relasyon mo sa Diyos at naakit kang muli sa dati mong buhay, yung iniwan mong buhay noon, bumalik ka. Sampol, dati, nasa kadiliman ka, napunta ka na sa liwanag, pero bumalik ka muli sa kadiliman. Again, hindi yung kasalanan ng Diyos, desisyon mo yon. Kasi ang Diyos, ang pangako niya, walang makapaghiwalay sa atin. Secured tayo sa kamay niya. Pero, nakagarantiya ba yun na sinabi ng Biblia na yun? Tayo ba ay hindi na ba natin, kahit pabayaan natin relasyon natin si Diyos, hindi pa rin ba tayo, kumbaga si Lord ba, habulin tayo ng habulin? Kumbaga, porket tumanggap ka sa Panginoon, ligtas ka na. Pag humiwalay ka, sakit tumalikod sa Kanya, dahil nga pinaniniwalaan mong total ligtas pa rin ako kasi hindi na ako mahiwalay sa Diyos. Habulin ka ba ng habulin ng Diyos? No! Ang lahat ng mga tumatalikod sa Kanya, pinapabayaan lang ng Panginoon. Kasi mayroong kwento po sa Biblia na isang prodigal son, na sabi niya sa kanyang ama, "Ama, kunin ko na ang aking mana." Pinayagan ng ama, binigay sa kanya ang mana. Umalis ang anak na yon at hindi na nagpakita sa kanyang ama. Nilustay niya ang kanyang kayamanan sa lahat ng kalayawan sa mundo. Anong sabi ng Biblia? Yung ama maghapon, araw-araw, inaantay siya kung kailan siya babalik. Pero may verse doon na sinabing itinuring na siyang patay ng kanyang ama. Pero nung nakita siyang bumalik, anong sabi ng ama? Ang anak ko na dating patay ngayon ay nabuhay. Ang dating nawawala ngayon nasumpungan. Amen? So, ibig sabihin, mayroon pong delikado po ang mag-backslide tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung backslider ka ngayon, hallelujah, may pagkakataon pang bumalik ka sa Diyos. Please, bumalik ka na. Kung backslider ka ngayon, may pagkakataon pa, mahaba-haba pa ang panahon na makapanumbalik sa Panginoong Diyos. Amen? Amen. Manumbalik tayo kay Lord at wag natin tulutan na
tuluyan tayo mahulog sa kamay ng kaaway. Tandaan po ninyo, kapag naglingkod tayo sa Diyos, ang tatanggapin natin puro panlalait. Pag naglingkod na tayo sa Diyos, baliw ang turing ng mga tao sa atin. Hindi nila unawa ang mga spiritual na bagay kasi bulag sila. Basahin natin dito sa 2 Korinto 4:4, ang mga tao ay bulag sa katotohanan. Hindi sila sumasampalatay sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Si Satanas po ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwalhatian ni Kristo. Di ba po? Kaya dito din po sa 1 Korinto 2:14, sabi 1 Korinto 2:14, sabi po ng salita ng Panginoon. Ayan. Sapagkat ang mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sa mga unbeliever, hindi po nila maintindihan ang mga spiritual na bagay. Kaya lalaitin kanina at pag dumating yung pag-uusig, panlalait sa iyo, kapag ikaw ay bumigay doon sa pag-uusig na yun at hindi mo pinaglaban ang Panginoong Diyos sa iyo, ano mangyayari po sa iyo? May tendency na hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Amen? Meron pong isang testimony. Pastor na siya, naglilingkod na siya sa Panginoon.